What's up guys, nagbabalik Yodong Plays nga pala no. Ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa Dragon Artifact. Kasi marami pa rin nalilito kung alin ba yung worth it, yung mag-e-epic ba lahat or mag-i-inherit ng isa-isa. Well, kung isa ka sa mga nalilito, then para sa'yo tong video na to. At bago tayo mag-start, i-hit mo na yan yung like at subscribe button, pati na rin yung notification bell para lagi kang updated. Kaya tara, pag-usapan na natin. Alam naman natin na sobrang hirap mag-grind ng Dragon Steel kasi limitado lang ang source nito at ang hirap i-grind. Kaya pag-usapan natin yung advantage at disadvantages ng inherited at hindi inherited na Dragon Artifact. Ang advantage naman kapag inuna mo lahat yung epic ay mag-increase lahat ng stats at walang raise sa Dragon Steel, unlike sa inherited na kapag nag-fail ay masasayang yung 20 Dragon Steel mo na in-enhance. Kaso yung disadvantage naman, di gaanong mataas yung prio build mo kasi wala itong enhance ng artifact na kinacraft mo. Konti lang yung dagdag sa prio build mo kasi wala itong enhance. Magre-require siya ng madaming mats or dragon steel per craft yung 30 pieces para makapag-craft ng dragon artifact. Isusunod naman natin yung advantages ng inherited na dragon artifact na may enhance. Napa-priority nito ang build mong stats. Mas matipid sa mats kasi dragon steel lang yung iisipin mo para pang enhance. Kaya ikaw, may idea ka na ba? Ano kaya sa tingin mo yung maganda? Kung may mga tanong ka ba, i-comment mo na dyan sa ibaba at isa-isa natin yan sasagutin. Maraming salamat sa nanonood at huwag kalimutang mag-subscribe at para lagi updated at see you sa next content. Bye bye.